Maraming nagsasabi na kung mahal daw tayo ng Diyos, bakit niya daw tayo hinahayaan na makaranas ng mga pagsubok, mga kahirapan, mga disaster, calamities, at mga trahedya. Pero kung babasahin natin ang Biblia, hindi ganun yon. Ang Diyos siya ang pinakamahabagin. At yung mga kahirapan, mga disaster, mga trahedya na nararanasan natin, bunga yon ng mga katigasan ng ating ulo at maling pagdidesisyon natin sa buhay dahil sa kabubuhan natin, dahil sa katamaran natin na mag-aral. Ibinigay ng Diyos ang free will sa atin para gawin natin ang ating gusto. Pero may batas siya na hindi kailangan dapat gawin at kailangan dapat gawin. Ibinigay din niya ang mga kaalaman na dapat nating i-acquire. Kaya lang, karamihan kasi sa atin, tamad mag-aral. At ginagawa yung gusto, imbis na gawin yung kalooban ng Diyos. Tapos pag naging negative yung resulta, o kaya napahamak siya dahil sa katigasan ng kanyang ulo na ayaw kasi sumunod sa dapat kailangan sundin, isinisisi sa Diyos. Maling-mali. Ang mga trahedya, mga pagsubok, at mga kahirapan, bunga yan ng original sin dahil sa pagsalangsang ng unang tao. Kaya given na andito ang mga kahirapan at mga trahedya. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, binigay niya ang kaalaman sa atin. Pero obligasyon nating i-acquire yung kaalaman na yon. Nakasulat din yan sa Biblia, sa Kawikaan 4:7, na kaalaman ang pinakamahalaga at kailangan nating i-acquire para magkaroon tayo ng wise decision making sa buhay. Pero dahil nga sa katamaran natin, ayaw nating matuto. Ayaw nating mag-aral. Kaya ang nangyari, pag nagkakamali tayo sa desisyon, akala natin, Diyos ang nagbibigay ng kahirapan sa atin. Pero ang katotohanan, sarili din naman nating mga kabubuhan yan eh. Most of the time, lahat ng nararanasan natin sa buhay nakabase sa ating mga gawa. Kung nagsusumikap tayo, sasagana tayo. Kung tinatamad tayo, di wala. Kaya hindi pwede at wala tayong karapatan para sisihin ng Diyos sa anumang mga nararanasan natin sa buhay. Kung sumagana tayo, pasalamat tayo. Kung nakakaranas tayo ng kahirapan, then trabahuin kasi natin. Kasi ayaw ng Diyos ang tamad.